core group ni Father Manny. Amen po ba? Amen. Actually, sa iba po mga dioceses, ay nai-request na rin po yung iba rito sa inyong kabalikod. Pero dito po, very tedious ito. Talagang ang sequencing pati ay talagang pinag-aralan nila, naniniwala tayo. Parang sa Catholic Life in the Spirit Seminar. Sino po yung nakadalo na po ng CLSS na ang model na ginamit ay yung kay Father Polinar? Ayun, maganda po yung kay Father Polinar, brother, di ba? Sino naman ang nakadalo ng CLSS na ang model na ginamit ay kay Bishop Makani? Kayo po, sister na, napakaganda rin po, ano? Talagang ganda ng mga sequencing. Sino naman nakakalo sa CLSS na ang model na ginamit ay kay Father Theo Rustia? No? Marami po ito, no? Marami po ito. Yung African Manual, ano po yun sa CLSS? Pero ang mga author nakapag-bless kasi puro Filipino priest. Kaya, angkot na ang puro para sa ating lahat. Kaya nga po naniniwala tayo, kaya ito rin pagpinirayan natin dahil mga Pilipino at ang mga core group at Pilipino ang pare, wala pong masasayang sa atin dito. Amen po ba? Amen. No? Kaya ito po yung request eh. Una-una, yung daily prayer time, Eucharistic celebration. Sabi nga kay Sister Ann, grabe naman, sabi ko, overview lang po, palang po ito, maubos na oras natin. Why? Yung Holy Eucharist alone is one semester in theology. Hello? You're not doing theology in everyday life. You're doing theology, the theology of grace, napakahaba ng punoon, no? Sa pagdidilaya ng mga teologiya na kung saan in this journey in life, kailangan po natin. Kahit dalawa lang ng amen. Hindi na po nanonood, katapo, wala na po kayo. So ano pa po? Sabi dito, yung pagbabasa ng Biblia, no? Pagbabasa ng Biblia, Joshua 1:8, dapat basahin daw po araw-gabi ang Biblia. Amen po ba? Pag-tulay-tulay, Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay higit pa sa tabang na magkabila ay mapurol. Hindi, no? Magkabila ay talim. Tumatapos na hanggang sa utak ng buto. No? At nakakataros ng iniisip ng bawat isa sa atin. Hello? Kaya po, ano pa po? Amen po ba? Yun ang lamang natin. Naalala ko po yung isang pastor. Sabi niya, kami, walang kredo. Pero kami, may Kristo. Sabi niya sa akin, gumiti ako, ba't ka namin din, brother Dan? Kasi po, kami, meron ang kredo, meron pang Kristo. Amen. Kaya kung wala kayo, meron kami. Hello? Wala silang Mama Mary, mayroon tayo. No? Kaya dapat po, alam natin paano natin ipagparangalan ng ating Inang Maria. No? Ano pa po? Confession. 1 John 1:9, kailangan mangumpisal. Hello? Hi. 1 John 1:9, I hope you will read that in the Bible. Kailangan mangumpisal. Kanino mangumpisal? John 20 verse 22, pinagkalooban ni Kristo ng kapangyarihan ng mga kaparyan. Verse 23, John 20:23 naman, sabi niya, kaya ang patawarin niyo dito sa ibaba ng lupa ay pinatawad na nga sa langit. At ang hindi niyo pinatawad dito, hindi nga pinatawad doon. Hello? Hi. Ano sabi ni Brother Roel na dating pastor? Meron pala sa Biblia niya, brother. He's a former pastor. Ngayon, kaibigan ko po siya. Ngayon po ay Katoliko na. Amen. No? Na mabuti po ang Diyos. Ano pa po? Sabi rito, yung prayer meeting. Kaya nga po mahalaga ang community. Amen po ba? Amen. Ano sabi sa Hebreo 10:25? Huwag kayong absent, liliban. Saan? Sa gawain ko, sa inyo ko ba, sa aking ko ba, saan? Sa God's vineyard. Amen. Pag-isabi sa katabi, nakikinig ka ba? No? Huwag daw po liliban, huwag ka absent. Do not absent yourselves in my congregation. Sabi po ng Panginoon Diyos, no? Huwag liliban. Bakit? May nakahandang mga pagpapala at biyaya ang Panginoon Diyos. Amen. Kaya pag-isabi sa katabi, huwag ka nga absent. Absent. Ano po? Ako absent Sabi pala. dito, yung adoration of
Magstay ka lang doon ng mga 1 oras, 2 oras, hindi mo namamalayan ang Panginoon Diyos kumilos na sa iyong buhay. Amen. Kahit hindi ka humili, batid ng Diyos ang pangangailangan natin. Amen. Di ba ba? Hebreo 4:13, ang lahat ay kay Lord at walang maaari, itago. Hi. Ano sabi niya sa 12:7 ng Lucas? Ultimo, himla ng buhok nyo, bilang ko. E paano na akong kalbo? Wala lang bibilangin, ano? Ako, konti na ng brother, pareho tayo. Hello? Hi. Ano ba po? Sabi dito, self-grouping, mahalaga po ito. Noong unang panahon po, hanggang ngayon, maraming mga may self-groups. Amen po ba? Amen. Sa isang denominasyon, hindi po katoliko, lagi po nagko-confide sa akin kasi sa self-group nila, yung mga dinidiscuss, pinag-uusapan namin, sabi niya, ayos, marami kami matututunan. Bakit? Turo po ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Alam niyo po, yung religion na yun, rejected ang mga Catholic. Pero now, they no longer reject the Catholic. Why? Maganda pala makaturo ni Kristo Jesus. Amen. Sabi ko, hindi lang maganda, katotohanan po. Ang turo ni Jesus ay hindi lang tama, kundi nasa katotohanan. Amen po ba? Amen. John 14:6, I am the way, the truth. And the life. So dapat nasa truth po tayo. Amen? Amen. So, let's move on. Ano pa po? Sabi, yung tithings and love offering. Naku, pagka tinawag mo yung mga iglesia ni Cristo, mga kapatid natin, ay, magbigay na kayo ng ikapo. Ay, bigay na ng ikapo. Sabi naman namin, alam niyo po yung mga namumuno sa kanila. Anong tawag doon? Ha? Ministro. Hindi po diakono, yung ministro. Ministro. No? Ministro. Magbigay na ng ikapo. Mamaya, born again naman. Sabi ng pastor, magbigay na ng ikapo. Ay, bigay daw tayo ng ikapo. Sabi ng ating pastor. Sabi naman ng preacher ng Catholic, magbigay kayo ng ikapo. Sabi naman ng mga charismatic, inako po. Hello? Hi. Joke lang po yun. So, ito po mga commitment, hihimayin natin. Medyo maliliit po yung letra, kaya lalakyan po natin. Kasi alam ko po, yung mga nasa harapan, mahina ang mga matay, nasa likuran, malalakas. Amen. Maliwanag. Amen? Amen. Kausap ko kanina yung pababata ako sa Australia, sabi niya, nagpa-opera ko ng mata kasi malabo na. Meron katarata. Ano ba? Pareho tayo. Kailangan nagpa-opera. Bago mag-pandemic, dati nakasalamin ako, ngayon nagsasalamin na lang ako. Noon, tama yun, ayos ko. Pero hindi na po nagbabasa lang, nagsasalamin. But let's move on. So ito po yung unang pagminilayan natin, our daily prayer life. Tanong, sino po nagkakasal araw-araw? Sino yung may prayer time? Taas ang kamay. Sabi ng isa. No, palagi lang, salamat sa Diyos. So with that, prayer, sisters and brothers in Christ, is the heartbeat of the Christian life and way of growing in personal relationship with God. Ito po yung pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos. Ano sabi ng isang mangangaral? Sabi niya, dati po siyang Katoliko, naging Protestante in year 1570. His name is Martin Luther. Sabi niya, what air is to the lungs, what blood is to the body, then prayer is to the believer in Jesus Christ. And we are a believer of Jesus Christ. Amen. So kailangan nagdadasal po tayo lagi. Amen? Amen. 1 Thessalonians 5:17, pray unceasingly. Yung sabi po doon, manalangin daw po tayo na tuloy-tuloy. Alam niyo na kanina, sabi ko, doon tayo sa taas eh. Magkakakit ako, malamig ko. Malamigan ako doon eh. Sabi ko naman ngayon, maghuhubad ako. Hello? No, kasi akala ko po sa taas tayo eh. Okay lang po ba maghuhubad ako? O gusto niyo ganyan na lang? Pag-isuwi mo na, sister. May ganyan na lang po sa lambigan ko. Salamat po. Oo, nainitan ako bigla. But anyway, sabi po dito, like any friendship, our relationship with Him becomes stronger when we spend regular time with Him. You want to be a friend with the Lord? Amen. Alam niyo po, sabi niya, yung mga kaibigan ko, John 14 verse 15, yung mga kaibigan ko, yung mga sumusunod lang sa utos ko. Amen.
Isa na lang sumagot, Lord. Gusto natin siyang kaibigan, pero alam niyo po kung bakit? Kasi pag nananalangin ka, tumatawag tayo sa Kanya, nahihiya tayo gumawa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. No? Nahihiya ka na kasi katatawag mo lang sa Kanya, tapos gagawa ka ng kasalanan. No? Kaya sa akin, pag nag-usap kami ni Sister Dina, kasi po, kung magdasal po kami ng kabaligod, sa dami ng pinagdadasal, mahaba. Kaya pag nagdadasal ako, sasabihin ni Sister Dina, bako naman ako nagko-computer pa ako. Kasi ang dami pong inuutos na dati niyang boyfriend na ipa-computer sa kanya. Kasi dati niyang boyfriend, nakatayo ngayon sa harapan po ninyo. No? Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos. Kaya let's move on. Bibilisan ko lang po konti, okay lang po ba sa inyo? Kasi Yes. po baka po abutin tayo ng alas 10:30, pakalisin tayo ng Father. Medyo mahaba. Overview lang po ito, overview. So, ano po ang sabi nito? Anong kahulugan ng pinag-usapan natin? Mga kapatid, sabi po dito, daily prayer time is our daily appointment with God. Alam niyo, kapag nakikipag-appointment ka kay Mayor, kay Kapitan, ang saya natin, may appointment ako kay Mayor, may appointment ako lalo na kay BBM, no? Pero kung may appointment ka kay Lord, dapat mas lalo tayo exempted. Amen po ba? Ang appointment ko po kay Lord tuwing madaling araw, before I undergone angel classes sa puso, ay 3 o'clock in the morning. Pero pagkatapos po noon, kasi hindi po ako nung gumagamit ng alarm clock. Basta ginigising po ako ni Lord lagi, bago mag-alas 3, ginigising na ako. Pero after my angioplastic procedure, alas 4 na po ako ginigising ni Lord. In-adjust ni Lord. No? Kaya, pero nakakumpleto ko naman po yung 8 hours. Minsan pagkasabi ni Lord, pahinga ka pa. Minsan 10.5 hours yung tulog. No? Kaya minsan sabi ko, thank you Lord. Alam niyo po ba, sino po yung hirap matulog? Meron pong umiinom sleeping pills. May kilala ko, umiinom sleeping pills po. Sabi ko, isa lang ang sleeping pills na kailangan ko po, sister. Ano po yun? Kapayapaan sa grasya ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. Nung nag-usap po kami, ngayon mahimbing na raw siyang matulog. So, let's go on. Ito po yung magiging commitment daw po natin as required by our director. Daily prayer, growing God's grace. Tingnan niyo po, at least 15 minutes nagdadasal po tayo daily. Amen po ba? Amen. Okay lang po ba sa inyo? Amen. Alam niyo, minsan may nagdadasal. Yung tiyahin ko, nakalakihan ko po yung nagdadasal eh. Pag nagro-rosary, nagdadasal yun din. Pagkapagod na pagod, din the Father, Son, and Spirit. Wala na, tulog na. Pagod din. No? Samantalang mga taga-God's Vineyard, kung magdasal, marugtog. Amen. Dalawa lang nag-amen, pagulong pa, Lord. So let's move on. Ano pa? Pakinggan natin ang Panginoon Diyos. Tanggapin natin ang grasya na nagbubuhat sa Diyos. And then, isuko natin na lahat ng mga alalahanin. Alam niyo po ba, in 1 Peter chapter 5, verse 7, we have to surrender everything to Him. Hello? Hi. Lahat po tayo may pinagdadaanan, may mga problema sa buhay. Amen? Amen. Eh sabi sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your worries. Sa Tagalog, ilagak ninyo lahat sa akin ang inyong mga alalahanin. The 5 last words there, because I care for you. Jesus cares for us. Amen po ba? Amen. Sa mga pinagdaanan po namin, pag binabalikan namin, paano natin nalagpasan yun? Sabi niya, kasama natin si Lord. Amen. Amen? Amen. Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. 31:6 of Deuteronomy, I will never leave you and I will never forsake you. Amen. Hindi kita iwanan, hindi kita papabayaan, sabi ng Panginoon Diyos. Ano ba? The goal is not simply to complete 15 minutes, but kailangan lumabubuko sa pagkikipagkaibigan sa ating Panginoon Diyos and become a faithful disciples of the Lord. Maging tapat na lingkod ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, sa totoo lang,
hindi madaling maging tapat kay Lord. Amen. Hindi ako naniniwala doon sa nagyayabang na sinasabi, ako, ang dali lang maging tapat. Pare-pareho po tayo ng lingkod, nagsusumikap, hindi tayo perfect. But the good news is, we have a God who is perfect in us. Amen. Amen? Magsumikap lang. Hindi po kami perfect, pero by the grace and love of God, yung ginagawa mo more than 3 decades ago, hindi na po natin ginagawa ngayon yung hindi ka lugod sa Diyos. Yun lang makapagtaas ako ng boses na hindi napansin. Napagtaas ako ng boses yung napakagandang dilag dito sa kanan ko. Inakabahan na po ako, baka mapagalitan ako ni Lord eh. Totoo po yun. Amen? Amen. Totoo po yun. Ano pa po? Let's move on. Ano yung objective po natin dito? Let us understand the importance of making daily personal prayer a priority in our Christian life. In this journey in life, tingnan niyo po, pag priority mo yan, hindi ka matutulog na hindi ka nagdadasal. And I never do yung pag-gising sa madaling araw, hahanapin ko yung cellphone ko, hahanapin ko yung kuha ng mga messages. I never do that. I thank the Lord first and talk to Him. Papasalamat, nagising ka pa. No? Alam niyo, marami naman natulog eh. Pag-gising mo, patay na siya. Eh, hindi na pala nagising. Ano po? No, marami po yan. Ano ba? Sabi dito, commit to setting aside at least 15 minutes each day for personal prayer and communion with the Lord. When we commune with the Lord, what do you feel? How do you feel? Di mo ba mapayapa? Di ba? Mapayapa po. Kasi pag hinimay natin lahat ito, gusto isang topic pa lang. Baka kumagahin po tayo na. Next. Eucharistic ka, mga kapatid, Eucharistic celebration. Nakarinig na po ba kayo na mga kapatid na, ako nagsisimba ako pero hindi ako nangukuman yun. Hello? Nakarinig na po kayo. Ako madalas kumarinig dati yun eh. Pero nung mga nakataw pagpalag ko sila, galing mo naman, nakipamiesta ka, hindi ka nakikain. Hello? Hi. Hello? Ihimayin po natin yan, pero hindi po ngayon. Pero ito po yung overview. The Holy Eucharist is the heart of Catholic Christian life. In other words, it is a summit. And at every Mass, mga kapatid, sabi ko, we listen to God's Word, unite ourselves with Christ in offering our lives to the Father, and when properly disposed, receive Jesus in Holy Communion. Ano ibig sabihin po nito? When properly disposed, alam niyo po mga kapatid, di po ba may sinasabi na kung hindi ka lugod-lugod, huwag kang tatanggap pag hindi tayo kalugod-lugod kay Lord. Is it in the Bible? Yes. I hope you will read this in the Bible. In the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 11, verses 23 to 27, pinag-usapan po doon yung misa. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Do this in memory of me. Sabi niya, pinabuti yung, kasi si Pablo po yung nagsulat nito. Pagdating sa 28 to 29, it is a blasphemy to receive the Holy Host na katawan at dugo ni Jesus kung hindi ba po tayo nangungumpisan. Hello? Kaya nga po may absolution sa una, inaamon ko sa kapangyarihan at sa aking nanay ka at nanay na may lukha o nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Humingi po tayo na ito. Yung patawanan ni Buhan, at aaway tayo ng kawaan kami. Kaya nga po, nagginagawa tayo ng Panginoon Diyos na karapat-dapat tumanggap doon. Pero kung may mortal sin tayo, dapat mag-umpisa naman po tayo. Hello? Hi. Malagay ko dito, nang-umpisa regularly. Wala yata sumagot. Sabi ko sa John 6, verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. Hindi na raw magugutom, hindi na mauuhaw. Totoo ba yun? Totoo po yun. Kasi ang pinag-usapan po dito muna ang kaluluwa po natin. Di po ba ang buhay natin isang physical life and isang
spiritual life. Kaya nga, pag binubusog ko, physical life mo, dapat busugin ko rin yung spiritual life natin. Amen po ba? Mahalaga po ito. At ano naman po ang sinasabi ng core dito? Meaning, mga kapatid, the Eucharist is the true body and blood of Jesus Christ given to us as spiritual food and greatest gift of His love. It is the source and summit nururo ng ating pananampalataya Romano-Katoliko Kristyanismo. Amen? Amen. Ito po yung apex of our faith. Kaya po, kahit tayo attend ng prayer meeting, huwag na huwag kang a-absent sa misa. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Bukas may misa na naman po sa dayosisan. Di ba na yan, ha? At may misa rin po sa ating mga kanyang simbahan. Huwag po tayo ma-absent. Kasi po, pag sinonsecrate na yung Holy Host, alam natin ito eh. Kabisado natin ito. Anong tawag doon? Hindi na si ordinary tinapay o sa hostya. Transubstantiation. Ano po? Ibig sabihin, hindi na po siya ordinary hostya o din tunay na katawan ng dugo na po ng ating Panginoon Diyos. Sino nagsabi niya? Si Jesus. At matutumayan po natin yan sa John. Kanina, John chapter 6 verse 35, 52 to 59 naman po. Kilala niyo po ba si Scott Hahn na dating naninira sa Katoliko? Ngayon po, kasi number 1 po siyang defender of Catholic faith in the world right now. At marami na pong nagbalik loob sa Katoliko, pananampalataya, dahil po kay Scott Hahn. O dati, sabi niya, akala ko tama yung napag-aral. Puro dami pa lang mali. Yung generic tama, pero pagdating po sa misa, pag-rosaryo, hindi siya nag-rosaryo, hindi siya nagsisimba. Ngayon, talo po tayo. Bakit? Araw-araw nagsisimba siya. Taas ang kamay na nagsisimba araw-araw. Hindi ko may cash. Isipin niyo po, yung kaibigan namin, nung way back in 90s, isa po yung magulang niya, pinakamalaki congregasyon po in Bicol sa lagi pong sinisiraan ng Katoliko noon, inaatake. Ngayon po, defender siya ng Catholic faith. Kaklase ko po siya sa apologetics in 90s. Sa level 1 po, pero level 2 and level 3 hindi niya kami nakaklase. Kasi ibang school na siya pumasok. 3 years po din po yun. So meaning, mga kapatid, yan po, let's move on. Commitment, attend the Holy Eucharist at least twice a week. Sabi po ng ating minamahal na kaparian. Sabi po ni Father Manny. Tapos, make the Eucharist a regular commitment. Kasi po, tingnan niyo po, commit to Sunday Mass and if possible, 1 weekday Mass each week. Alam niyo po mga kapatid, kaya yung iba tinatamad, dumalo sa banal na misa, ginagawa po nila ng obligasyon. Yes, it is a holiday of obligation yung Sunday. Pero sabi ni Bishop, ni Cardinal Chino Tagle, sana huwag lang maging obligasyon kundi maging debosyon. Kasi kapag obligasyon, sumusod tayo kasi utos eh. Pero pag debosyon, galing sa puso. Amen po ba? Amen. Hindi lang sa puso. Galing sa puso. Yung po nais ng Panginoong Diyos natin, kailangan nasa puso natin at dahil mahal natin ang pinaglilingkuran po natin. Amen po ba? Amen. Kanina, sabi nga ni Brother, talagang baha dito. Sa amin po, nung umalis kami, ang hina po ng ulan, wala kang makita. Pero sabi ko, purihin ng Diyos. Bakit? Natitiyak ko, bago tayo dumating doon, wala na ulan. Amen. At wala pang baha. Meron pa ng baha. Alam niyo po, baha ng mga pagpapala. Biyaya dito sa God's vineyard. Amen. So, ako, isa lang ang pinagpala, yung pumalakpak kay Lord. Yung mapalak. Ano ba po? The goal is not simply to attend more masses, but to grow in love for Jesus. No? And deepen your relationship with Him. Maganda po ang relihiyon, pero kung walang relasyon, paano na? Hello? Hi. Salamat.
Maganda po po. Nandyan po tayo sa itinatag ni Lord. Do you believe na ang Catholic Church ang itinatag ni Jesus Christ? Amen. Isa lang. Amen, sister. Naniniwala po tayo ng Roman Catholic Church ang tinatag ni Jesus? Amen. Bakit? Huwag na natin pag-usapan, no? Matthew 16 verse 18, isa lang po tinatag niya, Roman Catholic Church. Sana minsan pag-ginayan po natin yan. The one holy Catholic and Apostolic Church. The fourth mark of the true church. One holy Catholic and Apostolic. Ano ba po? Make the Eucharist a faithful part of your spiritual life and allow our loving God, Christ Jesus, to renew and strengthen you each week. Kaya nga sabi nila, yung Eucharistia at panalangin, 1 week without Eucharist and prayer makes a man weak. Amen? No? Amen. Nanghihina ka pag hindi ka magdasal, hindi ka lalo gumalo ng misa. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Salamat po. Pahina na ng pahina yung sagot. Baka mamaya hilig na. Huwag naman. Next. Our objectives here, mga kapatid, ay we have to understand the Holy Eucharist in the life of every Catholic Christian. Ngayon, pag inunawa po natin ito, magkakaroon tayo ng interest lagi. No? Ano ba? Kanino ba yun? Sa akin ba yun? Tumutunog. Sa ano po yung Oo. tower? Recognize and believe that Jesus Christ is truly present in the Eucharist. Totoo po yan. Hindi po pwedeng baguhin ang katuruan na yan. Amen po ba? Kasi, ano yung sinasandalan po natin sa katuruan ng Catholic Church? Doctrines and dogma. Dogma, yung hindi pwedeng baguhin. Yung doctrine, kung ayaw may practice, okay lang yan. Halimbawa, doctrine, sign of the cross, sacramental. May mo pag-sign of the cross, hindi. Okay lang. Pero ako nagsasign of the cross. Alam niyo po kung bakit? Gusto mo kailangan? 1 Corinthians 1:18. Sabi doon, sa mga napapahama, pahalang kahangalan ng krus. Pero sa mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ni Jesus. Kaya po ako nagsasign of the cross. Amen? Sige po, palapakan natin si Lord. Ano ba? Participate fully, consciously, and reverently in the Holy Mass. Minsan nakakalimutan po, no? Minsan may nagkukwentuhan. Nakakaingit po yung mga ibang bansa. Pag magsisimba ka, very solemn. Very, very solemn. Isipin niyo po, Brunei is a Muslim country. And yet, ang tatlo po yung simbahan natin doon. Bawal po yung ibang religion na magtayo ng simbahan doon. Katoliko ang pinagagawin. Parang Qatar, isa lang. Pero alam niyo po, very, very solemn. Singapore, yung mga salmis nila, magagaling po yung mga Pinay. Pero pinakahinangaan ko po doon, Indiana, yung salmis. Napakaganda ng boses. Kaya nga po, mga kapatid, lahat they participate fully. Very solemn. Dito po, pag nagsisimba ako sa Antipolo, nakakadalawang misa ako. Bakit hindi ko po nananamdam pag nasa likuran ako? Bakit? Maingay. Kaya pagkatapos pag-misa, alam na po ng aking may bahay na doon tayo sa harap. Kaya lumalabas sila, pumapasok kami. Pangalawang misa na po yun. Kasi hindi ko ma-appreciate kapag nasa likod ako. Hindi ko ma-appreciate. Gusto ko po naiintindihan ko at nakakapag-participate tayo na makakasagot tayo ng maayos. Amen po ba? Amen. So with that, let's move on. Ito po yung pangatlo, pagbabasa ng Biblia. Sino po nagbabasa ng Biblia rito? Nasa kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ang dami, no? Ang dami po, ano? Sa ibang mga community, sabi, sino po nagbabasa ng Biblia rito? Hindi po pala. No, pero meron po mga community, halos lahat nagbabasa ng Biblia. Nakapag-bless, mga Catholic po yun, no? Meron nga ako, yan totoo sa Marikina, puno po, alam mo, may misa eh. Alam niyo po, lahat ng elder nila, mga speakers na ngayon, magagaling po sila magbasa ng Biblia. No? Pero mas hanga ako. Hanga na po ako sa inyo, pero mas hanga ako sa mga kapatid natin sa National
prison, medium and maximum. Bakit? Wala silang magawa kundi magbasa ng Biblia. Hello? Magagaling po sila sa Biblia. Kaya pag nagtotong ako doon, pag nagkausap kami, nakaka-bless sila. Talagang, kaya lang po, minsan, kailangan po ng guidance. Kasi minsan mali po yung pagkaunawa. Minsan mali lang po yung pagkaunawa. Lalo na po kapag wido-wido lang. Ganyan po nangyari, kaya maraming umiwalay sa Catholic Church. Marami po wido-wido lang. At marami po na-bistong ganyan. Na formerly, they are born again. Yung iba, naging pastor pa, purihin ng Diyos. Salamat, umaatake sila sa Katoliko. Nagkadaon ng palad kami. Purihin ng Diyos, Katoliko na po sila. Ayun na lang. So, with that, sabi po kasi, mga kapatid, God desires to speak to His people and reveal His love. Nais niya po tayong kausapin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sana ba yun? Nandun na. Okay na po. No, kasi, sabi nga, when we pray, we are talking to God. But when we read the Bible, God is talking to us. Amen po ba? Amen. No? Kaya nga, mahalaga po, no? Nais ng Panginoon Diyos, kausapin tayo. Ano ba? Ano ang kahulugan nito? Bible reading is more than simply reading words from the book. Alam niyo po mga kapatid, it is spending time with God through His Word, listening to Him, discovering His truth, and allowing His message to guide and transform our lives. So the Bible is not only here to inform us, but to form us, to reform us, to transform us. Amen po ba? Amen. Sa CLSS, di ba, yung last topic natin, transformation. Christian transformation into the image and likeness of the Lord. Kasi po, kawagis natin si Lord eh. Pero, hindi na natin kawagis na nagkasaan po tayo. Kasi, maliwanag eh. Genesis 1:26, lalaki natin ang tao ayon sa ating wangis. 27, at nilalang nga ng Yahweh ang bawat isa sa atin ayon sa kanyang wangis. Pero, nahiwalay tayo nung gumawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya po, tingnan po natin. Bible reading means what? Listening to God, knowing Christ. Ano po yung the first basic purpose why God created us? To know Him. Amen po ba? Amen. Tanungin mo ang tao, kilala mo ba ang Diyos? Amen. Hello? Hi. Kilala mo ba ang Diyos? Amen. Sabi sa Tito 1:16, sabi ninyo, kilala niyo ang Diyos, pero tinatatwa ng mga gawa ninyo. Nandiyan pa po ba ngayon? Amen. Tapos sabi sa Galatians 5:15, kayo, nagkakakatang, mauubos kayo. Hello? Hi. Ulitin ko po, kayo, nagkakakatang, mauubos kayo. Hindi kayo bumaya sa mga anak ko sa God's vineyard, nagmamahalan. Amen. Palakpakan po natin sila. Pero, para matupad po yun, with verse 16. Yung verse 16 nun, gawin ninyong patnubay ang banal na Espiritu. Amen po ba? No? Sa CLSS natin, alam nyo, minsan nakaka-bless yung sa community. Nung nasimulan niya ng totoo ng growth transformation, tuwing CLSS, growth transformation, nung yung sa community, nasimulan niya akong RGG baptism, tuwing CLSS nila, RGG baptism, hanggang sa bandang huli, bandang huli sabi niya, brother, pwede po baptism kayo muna lahat, kasi makikinig po yung mga speakers namin. Pero alam nyo, na-bless ako kasi very determined sila na ma-interconnect ang lahat ng mga panayam. Hello? Hi. Kasi pag hindi na-interconnect, ang hirap po kasi unawain. No? Lalo na kung absent ka doon, hindi ka nang umabot doon sa una. Ano pa po? Reflecting on His words and living the Word. Kaya nga po pagsasabuhay, napakahalaga. Alam nyo, as I was delivering the message of the Lord sa mga kapatid natin, mga manggagawa, sabi ko sa kanila, for so many years, nag-gather lang sila ng, dati po, isang topic lang sila. Ngayon, nakaka-bless sila. Bakit? The whole CLSS, the whole PCM, kaya na nilang ito. Yan, ang minsan nagtatago sila pagdating po sa RGG baptism. Sabi, okay na ako sa RGG, huwag lang baptism. Sabi ko, kailangan meron ako. Kung hindi ngayon, kailangan. Ngayon,
Nandyan po ako. Ba, nakapag-bless po. Kasi, mararamdaman po kung galing sa puso kasi nandyan pa po ba kayo? Amen. Di ba? Kasi po, there are 9 gifts of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12, verses 8, 9, and 10. Knowledge, wisdom, prophecy, interpretation, discernment, faith, miracle, healing, and gift of tongues. Discernment is very, very vital. Madidiscern ng tao kung galing sa Diyos ang tinakakawalan po natin. Mararamdaman po nila. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, when we leave the Word, nadidiscern nila yun. Pagka may gift of discernment po. No? Let's move on. We should grow in faith. The penultimate topic of Ann Arbor Manual. Di ba ba? Penultimate topic yan because the last topic is transformation. So let's move on. Ay, na-picture mo pa, sister. Okay na. Commitment. Ay, kailangan po pala, no? Makinig tayo kay Lord sa mga reflections and take time to reflect and listen to what God is saying. Ano ba, Lord, ano ba nais mo matutunan ko rito? Ask our loving God, the Lord, what are you teaching me today, Lord? Sino po yung nagkakaroon ng, meron po ba kayong isang Sabado na nag-grouping po kayo? No? Doon, di ba, pagbabasahin natin yung Ebanghelyo, and then kung kailangan basahin pa uli ng isa pa, bawat grouping, no? Uulitin pa, and then we will reflect na that's good. That's very, very good. You are on the right path. Kaya lang, minsan, nauubos yung oras kapag kayo yung hindi nasunod yung ABCD. No? Kasi, ano ba yan? Accurate, brief, Christ-centered, yung D, do not talk. No? Nagtotalk na yung iba eh. No? Share ka lang. 1 Pedro 2:9, ibahagi mo lang yung mga himalang ginawa natin sa'yo. Tobit 12:7 kasi, ang lihim ng hari dapat manatili, pero yung mga kahang-kahang gawa ni Lord, dapat mahayag, dapat mabunyag. In other words, we have to see the goodness of the Lord. Amen? Amen. So, congratulations po. Ano ba? Put God's word into practice through our choices and action. In the basic theology, di ba, meron po tinatawag na, narinig niyo po ito, see, discern, act. No? See, discern, act. As if Tito, ano ba yun, yung sa channel 2? Kaluwag, no? Lagi niya pong binabanggit niya, pero yung version lang. Pagmasdan po natin, tingnan natin yung mga nangyayari sa ating community, and then discern natin kung may magagawa tayo para sa kabubuti, isuggest natin, gawin po natin. And I'm sure, bukas makaluluwa, pakinggan niyo pong mabuti, I'm sure, bukas makalawa, hindi na po kakasya kayo dito at sa taas, makadilipan kayo sa loob ng simbahan dahil sa daming padala na kaluluwa ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Ito po yan. Yung pinagtatawan ko po sa Santo Niño de Bayunago, dati po, iilan lamang sila. Marami pa po kayo. Ngayon po, kung alam niyo po yung chapel sa Santo Niño de Bayunago, sa Iron, punong-puno po sila. Kada po pupunta po ako, punong-puno po sila. Why? Sabi nila, sumunod ka lang pala kay Lord. Hindi ka lang lalago sa bilang, lalago ka pa sa pananampalataya. Amen. Amen? Amen. So let's move on. The objectives, mga kapatid, understand the importance of daily Bible reading. Kasi po, nagtataka lang ako dun sa iba, mas gusto nilang inuubos yung oras kaysa sa ibang mga ginagawa ng isa. Hindi naman ganun kahalaga katulad ng pagbabasa ng Biblia. Ano pa po? Recognize Jesus Christ as the center of the sacred scripture. At alam naman natin yan, sabi ni Pablo, lahat ng nasulat, kinasihan ni Lord through the Holy Spirit. Second letter of Paul to Timothy. Ngayon po, develop the habit of reading the gospel every day. Alam nyo, tanongin mo yung mga Katoliko, meron pa kayong daily gospel reading guide? Amen! Meron po tayo, amen? Amen. No? Nagugulat nga yung iba, pati yung mga, yung kurang paroko namin sa amin eh. Bakit ang dami mo niya, brother ta? Pero minsan nagugulat ako sa akin ang hihingi. Ay kung bigyan po ako ng mga pinagtotokan ko sa Las Piñas, kung bigyan ako, grabe yung kakapal. Pamimigay ko po
Sa jail, Antipolo City Jail, ay, grabe po, no? Lahat sila meron. Kasi po, kailangan natin, yung babasahin natin araw-araw, batid natin, amen po ba? Amen. No? Ano pa? Ito na po, yung pagro-rosary. Sino po nagro-rosary araw-araw? Uy, thank you po, sister, no? Kailangan po natin. Hello? Aye. We should not only recite the rosary, but pray fervently. Andyan pa po ba kayo? Kunti na lang po. Number 4 na tayo. 4,400 po rito. Kunti na lang na lang. Alam niyo po, the rosary is more than the repetition of prayers. Sabi ng mga non-Catholics, pabalik-balik yung paulit-ulit lang naman dasal ninyo. Tapos, it is a Christ-centered prayer that helps us reflect on the life, death, and resurrection of Jesus Christ with our Mama Mary. No? Kaya alam niyo po mga kapatid, na-bless ako rito eh. Maghihiwalay yung mother and father ng isang estudyante. Sabi nung umiiyak siya sa professor niya. It so happened yung professor niya po, inaanak ko yung anak ko sa Lasal. Sabi niya, maghihiwalay na po kasi yung mother and father ko. Sir, ano po ba yung magandang gawin? Sabi ng professor, sabi ng kumpare ko, wala akong may papayo sa iyo kung hindi magdasal ng rosary. Hindi ko mag-rosary. Ano po yung pinaka-powerful prayer para mabuo pamilya ninyo. Alam niyo po, hindi siya marunong, binigyan niya ng kopya, binigyan ng rosary. Nung nagro-rosary na siya, nakakita ng tatay, nag-aalit. Hindi katoliko eh, nag-aalit. Tinanong siya, bakit siya nagro-rosary? Kasi po, para hindi po kayo maghiwalay ni Mami. Ha? Ano ba naman yan? Tingnan niya. Ha? Ganito pa. Hindi pala nila binabasa ko. Alam niyo po mga kapatid, to cut the long story short, hindi na po naghiwalay yung magkasama. Amen. Ito pa po bonus, nagro-rosary na po sila pamilya. Amen. Ha? Ano pa po? Sabi dito, the rosary is a Christ-centered prayer prayed with Mary, our Mother Mary. Through his prayers and mysteries, we meditate on the important events in the life. Wala, Sister Dana. Nag-restart. So, meaning, habang po inaayos, meaning, yung rosary po ay napakahalaga sa buhay mananampalatayang Romano, Katoliko, Kristiyano. Amen po ba? No? Kasi po alam niyo po mga kapatid, maliliit pa po kami, yung mother ko po, magro-rosary po yun. Kasi dati po, wala naman tayong luminous mystery noon eh. Di po ba? No? Pero ngayon, meron na. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, yung mother ko po, hindi ka pwedeng matulog na hindi ka kasamang magro-rosary. Kaya nung ko po naranasan, yung father ko, pag nagro-rosary po kami, wala siyang magawa kasi love na love din yung mother ko eh. Pag nagro-rosary kami, minsan po ang sagot ng father ko, pag talagang nantok na, ang sagot niya, sisikuhin po ng mother ko. Tutulog. Sumasagot ako. Sagot mo, bilig. Pero alam niyo po, pinagtsakan po kami ng aking mahal na ina. Nung bandang huli, panay ang tingin sa oras ng aking mahal na ama. Yan. Pero sabi na tayo, sino po dito yung nakakantinan din ang kapagpagan? Bago Maria, niyo po kami grasa, ginawa sa Diyos at Tiyokeka, ng kapasang kapabay, man po, manigat kayo po, Jesus, Hail Mary, full of grace, the Lord's. Alam niyo po, nakabisa ko lahat yung mga yun. Pero nung nagkaedad na po, lalo na po ako ngayon, magkukuwarantay muna na po ako. Ka-service kay Lord, kayo naman, no? No? Alam niyo po, hindi ka talaga maaaring lumagpas ang araw na hindi mo binibigay. Kaya nga po, yung mother ko po, na-evangelize niya po kaming lahat.
Kasi po siya po yung religyosa. At yung ng taong kahit pitikin niya tayong ilog, nakangiti pa. So malamig nawa, ang ganda tayo. Nakakatawa ko kasi yung mother ko kasi sabi niya, kung inaaway ako na, kasi meron po sa probinsya, ewan ko kung naranasan niyo po ito, mangungutang, mga ngako, pagdating ng araw na nangako, pag mo sisigilin, aawayin ka. No? Aawayin ka. At sabi niya, kung aawayin mo rin siya, parang wala akong natutunan sa ating katawan. Ano po? So with that, so ito po, ito yung pinindila natin kanina. Let's move on. Sabi ni Father, magkaroon daw po tayo ng commitment. Yung pag mag-rosaryo tayo araw-araw, nakaka-bless po, thank you po sister. No? Yung nagro-rosaryo. Alam po dito marami nagro-rosaryo araw-araw. Huwag nyo nakita sa kamay. Ano po? Kasi tutulungan po tayo na higit na makilala si Jesus. Kasi yung mga mysteries dito, makikita mo kung ano ng mga transpire. Alam niyo po, blessed na blessed ako sa Black Rosary po sa Singapore. Kasi po doon, lagi po silang may Black Rosary tuwing Saturday. Ewan ko kung may naka-attend na po kayo doon. Pagkatapos po kasi noon, magtotok ako. Ang dami po ng mga Pilipino-Pilipina na mga nag-Black Rosary. Every Saturday po yan. Iniikot si Mama Mary. Yung iba naiiyak kasi sabi na dito po nagkaroon ng katugunan ang mga kahilingan ko sa mga. Alam niyo, doon ko na-discover sa iba't ibang bansa na yung problema natin, yung din ang problema nila. Anong problema natin? Pera. Anong problema nila? Pera din. Bakit? Marami pong nangihingi sa kanila eh. Ay, hindi na natin pag-usapan yan. Ano ba po? Reflect on His life and teachings. And then growing faith and love. And of course, seek Mary's guidance and intercession. Our powerful intercession is Mama Mary. Amen po ba? Amen. Anong katibayan? John chapter 2 verses 1 and following, hindi pa napapanahon na gumawa ng himala si Jesus, but because of Mama Mary's request during the wedding in Cana, He turned water into wine. Hello? Hi. No? So malakas po si Mama Mary kay Jesus. No? Pag inilapit natin, mas madali po ang katugunan. Amen? Amen. So let's move on. Follow Christ more faithfully. Mahalaga po yung katapatan. Kahit sa pamilya, kahit sa mag-asawa, mahalaga ang katapatan. Amen. Hello? Sa lumang buhay ko, naku, tapat na tapat ko ako. Hello? Hi. Sabi niya, inumaga ka na naman. Sabi ko, umaga ako po, inumaga na. Ano ba po? Understand the meaning and purpose of the Rosary. Recognize the Rosary as Christ-centered prayer. Kaya yung dating pastor sabi niya, puro malaki Lord ito. Kasi ayaw pabasa ng mga pastor. Ngayon, pastor ka na, hindi mo pa rin binasa. Ano pa po? Appreciate Mary's role in leading us closer to Jesus. What are the 4 stages of salvation? The first stage is the role of Mama Mary in salvation. Amen po ba? Amen. The second stage is the baptism. And the third stage is what? The confirmation. And the fourth and last stage is this, renewal. Hello? Alam niyo po, pag narinig ng mga kapatid natin, gusto-gusto nila na sinasama po natin ang ating Maria. Kaya minsan nakakalungkot lang po na hindi natin bigyang pansin. Ano po? Let's move on. Understand the importance of meditating on the mysteries. Dapat unawain po natin yan. Yung mga sakit, hirap, dusa na dinanas po na ating Panginoong Kristo Jesus. Ano pa po? Confession. When we speak of confession, one of the 7 sacraments is confession. Amen po ba? Amen. Also known as penance or reconciliation. Alam niyo po, ang ating Panginoong Diyos po, maunawain, mapagpatawad. Amen po ba? Amen. Pero, tanda natin, hindi siya konsentidor na Diyos. Oo, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Pero, mahal naman ako ni Lord. Minsan po, sabi ko, pwede ba? Huwag naman yung ganyang mga tanong. Kasi, dahil mahal ka ng Panginoon Diyos, hindi lisensya yan para gumawa ng
porke mahal tayo ng Panginoon Diyos, may lisensya na tayo gumawa ng kasalanan. Pagkasabi nga sa katabi, napakaganda yun. Let's move on. In John 20 verse 23, yan po yung minatid ko kanina. John 20 verse 23, kasi sa 22, pinagkalooban ng kapangyarihan ni Jesus na ano, sa pamamagitan ng Holy Spirit, sabi niya, hiningahan niya, receive the Holy Spirit, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. 23, kaya mga pare itong kaharap niya rito, mga itinalagan niya mga pare, mga alagad niya, ang patawarin niyo dito sa ibaba ng lupa ay pinatawad na sa langit, at hindi niyo pinatawad, hindi nga matatawad. Kaya po tayo nangungupisan sa ating mga kaparian. Hello? No? So with that, let's move on. What's the meaning of this? Confession is the humble acknowledgement of our sins before God. Yung bang inaamin natin na tayo may mga pagkukulang. Sino po yung may mga pagkukulang dito? Taas ang kamay. Sino may mga pagkakamali? Mas mataas ang kamay. Sino may mga pagkakasalanan? Mas mataas ang kamay. Lahat naman tayo. 110 ang lahat nagkasalang nagsasabi wala sa kasalanan ginagawa niya, sinungaling ang Diyos. Romans 3 verse 23, everybody falls short to the glory of God because everybody have sinned. Kaya nga wala tayong karapatang maghusga. Hello? Hi. 7:1 ng Mateo, huwag kayong maghusga para hindi kayo mahusgahan. Let's move on. O yan, regular confession. Tingnan niyo po, tayo po, ang requirement na mas ay o kaya kailangan. Pero dito po, ganda ng plano ng court na ng father at saka sina Sister Anna, pagtitingan mo nila yan. Sabi dito, once every quarter or as needed. Tanong, kailangan po ba tayo mag-umpisa ng araw-araw? Hello? Hi. Hindi tayo nire-require, pero siguro kailangan. Bakit araw-araw tayo nagkakasala? Nandyan pa po ba tayo? Nakapagpalalas sumasagot. No? Ako, naniniwala ako, araw-araw nagkakasala po tayo. Hindi man ganun katindi, kabiga, pero nagkakasala pa rin tayo. Amen? Amen. Nagkakasala pa rin po tayo. Tuloy. Sabi dito, acknowledge our sins honestly and sincerely. Huwag na po yung, wala naman tayo may tatago kay Lord eh. Take responsibility for our actions and choices. Kaya naman namura ko siya kasi siya ang nagsimula eh. No. Huwag mo naging justify kapatid. Aminin na natin before the eyes of God. Amen? Hindi naman tayo susumpatan ni Lord eh. Ang nais lang niya, matuto tayo magpakumbaba. Anong sabi niya? 18:14 ng lupas, ang tao nagpapakataas ay bababa, ang tao nagpapakababa ay tataas. Ngayon, binaba tayo ni Lord dito sa ground floor. Sa susunod sa Sabado, itataas kayo. Amen. But anyway, ano ba? Receive grace and strength to resist sin and live a renewed life in Christ. Alam niyo po, aaminin ko po, no? Minsan, talagang hindi ka lang matatapang pagkakasala, hindi ka lang matatapang mapasapoy ng impyerno, nahihiya ka na kay Lord. Hello? Hi. Nakakahiya naman. Isipin mo yung mga pinagdaanan ni Lord, tapos parang baliwala lang po sa tao, no? Yung bang, kasi, ano sabi ni Father Dave, kapag hindi iyo, huwag mo kukunin. Kapag hindi totoo, huwag mong sasabihin. Sabihin mo naman sa mga taga-Kongreso, Senado, oy, exempted kami riyan. Andyan pa po ba kayo? No? No? Talagang, pag hindi iyo, huwag mong kukunin. Kung congressman ka, kunin mo. Joke lang po yun. Pero totoo po. Let's move on. The objectives, understand the nature of sin and the importance of sincere repentance. Di ba sabi ko sa Romans 6 verse 23, the wages of sin is death, but the free gift of our loving God is eternal life with Him. No? The wages of sin is death.
Ano pa? Recognize God's infinite mercy and His desire to forgive and restore us. Yung po kabutihan ng Panginoon Diyos patatawarin ka na, ibabangon pa po tayo. Our loving God, naalala ko po yung kasama ko kung matagal po nakulong sa Pilipin. Yung iba, matagal po nakulong sa mga detainee yung iba naman talagang nasintensyahan na. Hindi ko amalain na may pag-asa pa pala kapag nagbalik ka sa ating Panginoon Diyos. Amen. No? Ngayon po sinishare naman nila yun, pero I won't share kung sino po sila. No? Understand the priest's role as the minister of Christ's forgiveness in the sacrament. Sino nagbigay ng pagkilihan? Sa kaparihan. Ano pa po? Ito na. Pang-anim. Konti na lang po. Okay pa po ba kayo? Gusto nyo, ita-text ko na lang. Prayer meeting. Ito na po yung ginagawa natin. Kailangan po natin. Christianity is not meant to live alone. Kailangan po meron tayong community. Di ba sa Christian growth, yung 4 na spokes na nakikita madalas? Isa po yung community. Prayer, community, study. Hello. Ako dinadagdagan ko po yung mga spokes doon. Dinadagdag ko yung sacraments. Dinadagdag ko po minsan yung Mariology. Study of the life of Mama Mary. Although hindi mo yung tutok lahat yun, sinasabi ko lang na lalong nagpapatibay sa ating paglago. Amen po ba? Daan ng paglago. Ngayon, tingnan natin po ito. Meaning, a prayer meeting is a regular gathering of believers who come together in the name of Jesus to pray. Praise God. And then what? Listen to His word, intercede for others, and encourage one another in faith. We encourage. Bakit ba tayo? Di ba nagpa-CLSS po kayo? Tapos yung mga Daniel 12 verse 3, kayong mga may pagkaunawa, maghakot kayo ng kaluluwa. Saan? Sa umasa ni Lord. Bakit? Para bawat isa magniningning ng parang tala sa kalangitan. In other words, you will be blessed by God. Amen. Amen po ba? Amen. You will be blessed by the Lord. Ngayon po, ang mga na-evangelize as much as possible, may follow-up. Nandiyan pa po ba kayo? No? Para sa susunod na prayer meeting, makasama natin yung mga kapatid. Ano pa po? Yung commitment natin, kailangan maging committed, hindi committed. Ano ba? Kailangan maging committed, hindi kumikitid ang pananampalataya. So, ano pa po ang gagawin? The purpose of the weekly prayer meeting, mga kapatid, meet God together as one Christian community. Sino po di ba inaawit niyo po yung covenant? No? Sino po yung, inaawit niyo rin po ba yung if we hold on? No? If we hold on together? No? Ganda ng mga lyrics po, no? Minsan, pag dinanam ko po yun, sa ugnayan namin, when I retired early, 40 plus po ako noon, dami pong mga kapatid na naginaya. After they sing that song, alam niyo po, tatawagin ako, pwede ka pang magbigay ng mensahe. Iba-iba po mga religion kasi ron mga technical people namin, mga linemen, engineers, iba-iba po mga pinagalingan. Tapos ikaw magsasalita, yun lang, lugi sila sa akin, Katoliko po ako, may hawak ng mikropono. Kaya pagka may question and answer portion po doon, naging kaibigan ko po yung mga kalbilan. Ano pa po? Listen to God's word with open hearts. Alam niyo po, kapag hindi ka masyadong interesado sa pagdalo mo sa prayer meeting, ang hirap matuto. Hello? Hi. Lalo na pag dumating ka, hay na hay kang makinig, mamaya-maya lang ang bawi ka na. Bawi, no? Kasi pag kailangan nakafocus kayo, Colossians 3 verses 2 to 3, just focus to heavenly words of the Lord. Word of the Lord. Amen? Amen. So, ano pa po? Grow in faith through fellowship and discipleship. When you speak of fellowship, discipleship, we are all followers, we are all learners. Amen po ba? Amen. Alam niyo po ba, pag may nagre-request po sa akin ng mga
panayam. Sabi ko, ito ko na to. Mamaya, sasabihin mo. Grabe pala ito ko nun. Nasagwa. Ayusin natin. Pag naayos mo na, ito ko after 1 year, how many months? Grabe pa lang, kailangan mo. Marami pa lang. Pwede pa palang ayusin ito. Kaya yung pakikinig po natin, lagi tayong inaayos ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Amen. So ano pa po? Understand the importance of communal prayer. It is a powerful one. Tingnan niyo po Matthew 18 verse 19. Kasi lagi natin naririnig Matthew 18 verse 20. When there are 2 or 3 gathered in the name of Christ Jesus, there He is always in their midst. Kasama natin ngayon si Lord. Amen. Pero ano po sa 19? Dalawa lang ang magkasundo sa panalangin. Manampalataya lang, angkinin nyo na. Sumasin nyo na yan. Higit pa po tayo sa dalawa. Napakarami natin. Angkinin mo na ang prayer mo. Sa ating Panginoon Diyos, tinanggap mo Amen. na. Amen. That is the promise of the Lord. Hindi naman po kami nangangako ng Panginoon. No? Ang ating Panginoon. Next, recognize Jesus' presence when His people gathered in His name. Matthew 18:20. Yun po. Learn how to participate actively and reverently in prayer meeting. Kasi po, alam niyo po, minsan may nakikinig, may magtatanong, alam niya yung sagot. Kina-challenge lang po yung tinatanong. And I have experienced that many times, especially kapag iba-iba po mga religion. Kasi many times in this journey in serving the Lord, lagi po ako natatawag ni Lord na magbigay ng mga recollection retreat, iba-iba po mga religion. And by the grace and love of God, hanggang ngayon kaibigan po sila. Paano hindi magiging kaibigan pa yung iba? Katoliko na ngayon. Ano pa po? Ito na, konti na lang. Adoration of the Blessed Sacrament. Alam niyo po, Holy Eucharist is the real presence of Jesus Christ. Body, tingnan niyo pa, body, blood, soul, and divinity. Because Jesus, sabi po dito, because Jesus remains with us in the Blessed Sacrament, kaya nga po mahalaga pumupunta tayo sa Adoration Chapel. Minsan po, hindi ko naman malayo kung saan may adoration. Kasi lagi po ako natin sa hinahanap ko ni Sister Gina, lagi po ako nasa mga adoration. Kasi sabi sa Matthew 26 verse 40, sabi niya, di ba kayo makakapagbantay kahit isang oras man? Kasi natulog po yun sila, mga alagad niya. Pagod na pagod So ano pa po? What is Eucharistic adoration? Ito po, Eucharistic adoration is the prayerful worship of Jesus Christ truly present in the Blessed Sacrament. Naniniwala po tayo doon? Totoo po yun. Tayo po na dapat maniwala. Tapos, sabi po, whether served in the tabernacle or exposed in the monstrance, sa Divine Mercy, dati po kasi regular, kaya lang, mahirap na po talaga pag bumabata po, yung mga nakita niyo na si nanay, layo na lang inaabot ni nanay. Layo na lang inaabot. Talagang, pero alam niyo po, pagka nagkakaedad na, lalo na po sa edad natin, si nanay, 74. Si nanay, 75. Wag ko kayo magdalala. Sabi ko, pare-parahin na tayo line of 7. Ano ba po? It is a sacred time to pray with Jesus, adore Him, thank Him, speak. Meron po ba tayo dapat ipagpasalamat sa Diyos? Yes. Hello? Hi. Meron po ba tayo dapat ipagpasalamat sa Diyos? Yes. Alam niyo, nag-bless ako sa isang sagot ng isang kapatid. Marami po. Talagang po marami. James 1:17, all good and perfect things comes from Him. Lahat na meron po tayo mabuti, galing sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Pati ang buhay na to, galing sa Diyos. Yung paglalakad mo dito, galing sa Diyos ang lakas mo. Amen. Hindi ka nag-wheelchair. Yung pakikinig natin, hindi mo kailangan ng hearing aid. Amen. Hello? Hi. No? Kaya nga po, let's move on. Commitments that at least 1 hour the Eucharistic adoration twice each month, sabi po ni Father, yung mga core. Ano pa po? How to prepare Eucharistic core
Eucharistic adoration. Arrive a few minutes early and prepare your heart. Hindi yung pagdating ko. Naalala ko sa Timo, di ko yung St. Paul, pagka po speaker nila ako, talaga, babad na babad po ako doon. Kaya bago dumating yung mga marriage encounter community tsaka charismatic, alam na nila, pag nakita nila sa sakyan, nakapark po ako doon. Alam nila natin lang po. Minsan maghihintay sila kasi pag nainip sila, kakalabitin ako. Kasi mahaba po prayer, no? Talagang kakaiba. Turn off distractions and focus on Jesus. Kaya po, kailangan ako, ayoko ng distraction. Kailangan po, minsan kakalamitin ako kasi pagtagal ko na doon, tatawagin na ako, nandun pa rin ako, magtutok na ako. So, ano pa po? Bring your Bible and allow God's Word to guide your prayers. Sino po dito yung may mga Biblia? Sino may dala ng Biblia? Oo, purihin ng Diyos, palakparan. Ayun. Naalala ko, nag-iayang kumain sa Singapore yung mga kapatid. Sabi niya, brother, nakikita lang yan. Bible po. Ay, luwanan niyo na po, kakain lang po tayo. Ay, hindi po, dadali ko naman. Mabigat po yung Bible mo eh. Mas mabigat ang mga kasalanan ko, binuhat ng Panginoon Diyos. Amen. Alam niyo, na-encourage salamat ko, no? Na-encourage ko sila, lagi silang nagdadala ng Bible. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung salita, yung Biblia, ang Diyos. Niliteral ko na, sabi, basta, kasama ko si Lord. Pagkasama ko Biblia, hindi ako natatakot kahit saan ako magpunta. Amen. Amen po ba? Amen. And lastly, pray slowly and sincerely without rushing. Huwag kang magmadali. Ano pa, meron pa palang sabi niya, listen in silence and remain attentive to His presence. Mangungusap po ang Panginoon Diyos at mangungusap siya. Ano pa po? Sige po. What is our objective here? Appreciate the spiritual importance and value of the Eucharistic adoration. Minsan nalulungkot ako, walang tao sa adoration. Adoration chapel. Embrace silence as an opportunity to listen to God and become more aware of His loving presence. And then of course, grow in gratitude, trust, faith, and holiness through personal time with the Lord. Naku, konti na lang po. No? Konti na lang. Text ko na lang po sa inyo. Ito na po, pang-8, self-grouping. Meron naman po kayo self-grouping, di po ba? Sabi nyo nga kanina. Alam nyo yung iba, yung self-grouping nila, ibang araw. Ganyan din po kayo, ibang araw. Kasi, mag-self-grouping sila, hindi nila kinukuha sa day of prayer meeting. So let's move on. Sabi dito, God did not create us to live the Christian life alone. So, pinag-usapan natin kanina yan. Jesus formed His disciples into community where they prayed, learned, served, and encouraged one another. After Pentecost, Acts chapter 2, verses 1 and follow, 3, 4. No? Sabi niya, the early Christians continued this life of faith by gathering regularly for prayer, fellowship, teaching, and mutual support. Kaya nga po, kung titignan mo doon, pinagbibenta nila yung ari-arian nila, tapos dinala sa God's vineyard. Tapos pinagmamahagi sa mga nangangailangan. Doon ayon sa kanilang mga nangangailangan, hindi papayag si Henry C. Dami ng pera, taas tayo, yung mga go-go, ano po. Ano pa po? Self-grouping is small gathering of Christians who meet regularly. Even naman po yan. No? At ginagawa niya na po yan. Amen po ba? Amen. Bibigsan ko na lang po konti. Okay lang po ba kayo? Inaantok na yung sinanay. Prepare yourself by praying before the meeting. And then of course, reading the assigned scripture. Minsan po, ewan ko, kung nangyari na po sa inyo to, minsan nagtutok sa napakalaking community, naka-assign, tinatanong mo ano yung gospel for the day. Buti na lang dito kabisado. Kasi masagot. Grabe, sabi ko, tinatanong niya kung ano yung gospel for the day. Ang hirap po
Ang dali po pumasok doon, ang hirap lumabas kasi pagdating ng ating gabi, isa na lang ang gate na nakabukas. Diyan po sa multinational ba yun? Bringing your Bible and then being punctual, participating with humility, listening respectfully, and encouraging others. Ano pa po? No? Objectives. Appreciate the importance of belonging to a cell group. Experience Christian fellowship and accountability. Alam niyo po, tanda natin Romans 14 verse 12, lahat ipagsusulit natin sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Lahat ipagsusulit po natin. Kaya nga po, accountable tayo kung ano yung assign ni Lord sa atin. Dapat gampanan po natin. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Sabi ni nanay, dito pa. Grow in faith through sharing God's Word. Yan. Kaya nga po tayo merong mga witnessing. Ano pa? Ito, last na lang po. Yan, last na last. Ayan, ito na. Tidings. Mga kapatid, although sa atin po, sa Catholic faith, kailangan cheerful giver po tayo. Amen po ba? Amen. Sabi dito, everything we have is a gift from God. As faithful stewards, we are called to use His blessings wisely, gratefully, and generously for His glory and service to our brothers and sisters. Ngayon, sabi po, tithes and love offerings are expressions of our gratitude, worship, and trust in God. From the Old Testament to the New Testament, God's people are called to give generously. Generously. So, ibig sabihin, pag tithes kasi 10%. Pero pag generous ka, naalala ko po yung isang kapatid natin. Siya po, pag kumita siya, 10% sa kanya, 90% sa church. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kilala niyo po siya. Kilala niyo po siya. Sino yun? Brother po, Sanchez. Si Brother po. 90% po sa community, sa church. Tapos, siya 10% sa kanya at sa pamilya niya. So, kaya siguro pinagpapala. So, with that, let's move on. What's the meaning of this? Tithing is giving portion of our income or blessings to God as an expression of gratitude, faith, and faithful stewardship. Remember, stewardship. 1 Peter 4 verse 10. Tayo po ay tagapamahala lamang ng mga tinanggap natin kung ano meron tayo. Amen? Amen. We are just but stewards. You can read that 1 Peter chapter 4 verse 10. 1 Pedro 4 Gs. Ngayon po, sabi dito, alam mo, offering is a voluntary gift. Ito po, given with a generous heart to support the church, the community, the God's vineyard, its mission and those in need. Sa community po namin, meron po kaming parang ganyan, dalawang box. Isa para sa gawain sa Panginoon Diyos, yung isa, piso para sa iyo mula sa puso ko. Pinakamababa ng halaga ang piso. Wala naman naglalagay ng piso. Nakikita ko, kadalasan, pinakamababa, 20, 50, 100, may naglalagay pa nga yung sa kapatid dahil pinagpala. Minsan, 1,000, pag pinagpala siya. Kaya lalo siya pinagpapala, hindi niya tinitipid ang Diyos. Amen. Hello? Hi. Diba sabi niya, Luke 6:38, kung bigay kayo kayo natagtapos ng takal, siksiklikik kung maapaw ka. Sapagkat kung anong takalang ginamit ninyo, yan ang takalang gagamitin ko sa inyo. Sabi po doon di ba ba? In other words, if you kuripot the Lord will kuripot you. If you bariya the Lord will bariya you. Ganun pala yun. Let's move on. Both are acts of worship that express gratitude, generosity, and faithful Christian stewardship. Kaya pag tinipid natin si Lord, tinipidin na rin tayo. Salamat sa Diyos. Siguro po, purihin ng Diyos, hindi naman namin, pinagsusumika pa namin na aking may bahay na huwag siyang tipirin. Nung naka-plastic po ako, wala na akong trabaho. Wala na akong trabaho. Milyon po ginastos ni Lord. Milyon ang ginastos niya sa Cardinal Santos. Salamat sa Diyos. Milyon binayaran po ng isang tao. Ayaw na may kasama siya kasi galing ng lahat sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya po pumasok ako sa Cardinal Santos, wala akong pera. Lumabas ko, tayo ng pera. Pambili ng mga gamot. Ano po? Sabi niya, galing naman lahat dito. Nakaka-bless po. Ano
Month and love offering tuwing may prayer meeting. Wala na po, sumagot doon. Nakatingin na lang sa akin. No? Ano pa po? Sabi nito, Catholic Principles of Generous Giving. Tithe regularly according to your ability. Sa atin po, sa ating kaparihan. Katuran po natin yan. Ano pa? Give love for offerings freely without pressure or compulsion. Huwag. Ano pa po? Give cheerfully with gratitude, faith, and love. Kaya nga po, offer not only your money but also your time, talents, and treasure. Andiyan pa po ba kayo? Amen. No? Sabi na ito, mapa naman yan. Mapatakot naman yan. What is the objective? Understand. Sabi po din, that God is the source of every blessing. Galing naman po lahat kay Lord yan. Yung negosyo mo, trabaho mo, galing kay Lord yan. Amen po ba? Amen. Kaya nung hiningi ni Lord na binabawi na yung trabaho ko, sinuli ko po. Sinuli ko. Sabi ng Vice President namin, sayang. Tayo mo yung kotse mo. Natayo mo yung pro. Malaki, matatakang mo kapag hindi ka pa nag-retire. Totoo na ko rin sinabi niya. Pero mas totoo ang Panginoon Diyos. Amen. Sabi niya, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan sa puno ng mga mahal sa buhay. Hello? Hi. Ganito lang po siguro ka yung bunso ko nung kasama ko kanina. Ano? Hanggang matapos po ng kolehiyo, pinagtapos ng Panginoon Diyos, wala po akong binayaran sa mga matrikula at lahat-lahat. Amen. Unahin ko lang ang Panginoon Diyos. Amen? Amen. Ganon din po yung kuya niya. Grade 5 pa lang siya, grade 3. Natapos po sila ng kolehiyo, sinagot lahat ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mga nagmamahal sa Kanya. Amen. Ano pa po? Understand the biblical foundation of generous giving. Generous giving, 2 Corinthians 9 verse 7. Recognize the difference between tithing and free will love offerings. And of course, appreciate the church teaching on supporting its mission. Mga kapatid, kaya nga po, tayo, sabi po kasi sa 2 Corinthians 9 verse 7, God loves cheerful giver. Nagbigay ka nga, masama naman ang loob mo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sisimulan ko na po, manayan, okay lang po ba kayo? Tapos na po ang introduction ko. Ay, hanggang saan po ba kayo umako? Alam niyo po, ito po mga overview lang po itong pinagnilayan natin. Let us pray na minsan po kapagnilayan natin isa-isa ito. And I'm sure makakatulong po sa bawat isa sa atin. Hello? Hi. Hindi ko na po papakahabaan. Mag-aalas 9 na yata ng umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ngalan ng mga ng Espiritu Santo. Amen. Maganda na po. Silence kayo. Bibigay ko sa'yo ito. Sa'yo yung